Mga ka-amazing! Alam mo ba na milyon-milyong turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bumibisita sa Pilipinas taon-taon dahil sa taglay nitong kagandahan? Mula sa mga makasaysayang lungsod, kahangahangang kabundukan, hanggang sa mga paraisong isla na tila kinuha mula sa isang postcard. Tunay na napakaraming destinasyon ang ipinagmamalaki ng ating bansa. Sa mahigit 7,000 isla ng Pilipinas, may mga lugar na naging simbolo ng ating kultura, kasaysayan at likas na yaman. Ang ilan sa mga ito ay kinilala pa ng UNESCO bilang World Heritage Sites, habang ang iba naman ay regular na lumalabas sa mga listahan ng pinakamagagandang destinasyon sa buong mundo. Kaya naman sa video na ito, bibisitahin natin ang 10 pinakasikat na pasyalan sa Luzon. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10, Mount Pinatubo Crater Lake, matatagpuan sa Zambales. Ang Mount Pinatubo ay isa sa mga pinakasikat na bulkan sa Pilipinas dahil sa makasaysayang pagsabog nito noong 1991 na itinuturing na isa sa pinakamalalakas na volcanic eruptions noong ika-20 siglo. Dahil sa pagsabog na yon, nagbago ang tanawin ng buong rehiyon at nabuo ang isa sa pinakamagagandang crater lake sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang dating simbolo ng sakuna ay isa ng tanyag na tourist attraction na dinarayo ng libo-libong bisita taon-taon. Ang pagpunta rito ay isang adventure mismo. Kadalasan, nagsisimula ang biyahe sa pagsakay ng 4x4 jeep sa malawak na lahar fields bago maglakad ng ilang kilometro patungo sa bunganga ng bulkan. Habang naglalakad, matatanaw ang kakaibang tanawin ng mga canyon, batuhan at bundok na tila nasa ibang planeta. Ito ang dahilan kung bakit maraming mahilig sa hiking at photography ang bumabalik dito. Pagdating sa tuktok, sasalubong sa iyo ang napakalinaw na asul-berdeng lawa na napapalibutan ng matatarik na bangin. Ang tanawing ito ay isa sa pinakakahanga-hanga sa buong Luzon. Maraming turista ang nagsasabi na sulit ang lahat ng pagod sa pag-akyat kapag nasilayan na nila ang pambihirang ganda ng Mount Pinatubo Crater Lake. Number 9, 100 Islands National Park, matatagpuan sa Alaminos, Pangasinan. Ang 100 Islands National Park ay isa sa mga pinakasikat na island destination sa Luzon. Bagamat tinatawag itong 100 Islands, higit sa 100 isla ang bumubuo rito. Ang bawat isla ay may kanya-kanyang hugis, laki at natatanging kagandahan na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bumibisita. Isa sa mga pinakamasayang gawin dito ay ang island hopping. Maaaring maglibot ang mga turista gamit ang bangka upang tuklasin ang iba't ibang isla gaya ng Governor's Island, Quezon Island at Children's Island. Bukod dito, maaari ring mag-snorkeling, kayaking, cliff diving at swimming sa malinaw na tubig ng lugar. Dahil sa kombinasyon ng magagandang isla, malinaw na dagat at iba't ibang outdoor activities, patuloy na dinarayo ang 100 Islands ng mga pamilya, magkakaibigan at maging mga dayuhang turista. Isa ito sa mga lugar na nagpapakita kung gaano kayaman ang Pilipinas pagdating sa likas na kagandahan. Number 8, Vigan, Ilocos Sur. Ang Vigan ay isa sa mga pinakamatandang lungsod sa Pilipinas at isa sa iilang lugar sa Asia na matagumpay na na-preserve ang kolonyal na arkitekturang Espanyol. Dahil sa natatanging kasaysayan nito, kinilala ito bilang UNESCO World Heritage Site at naging isa sa mga pinakasikat na destinasyong pangkultura sa Pilipinas. Pinakatanyag dito ang Calle Crisologo, isang mahabang kalye na puno ng mga lumang bahay na gawa sa bato at kahoy. Kapag naglalakad ka rito, para kang bumabalik sa panahon ng mga Kastila. Sa gabi naman, mas lalo itong nagiging kaakit-akit dahil sa mga ilaw na nagbibigay ng romantiko at makasaysayang ambience.
Bukod sa Kalye Crisologo, sikat din ang vegan sa masasarap nitong pagkain tulad ng vegan longganisa at empanada. Dahil sa kombinasyon ng kasaysayan, kultura at masarap na pagkain, hindi nakapagtatakang isa ito sa mga pinakabinibisitang lungsod sa buong Pilipinas. Number 7, Baler, Aurora. Ang Baler ay kilala bilang surfing capital ng Luzon at isa sa mga paboritong destinasyon ng mga mahilig sa dagat at adventure. Noong mga nakaraang dekada, lalo itong sumikat matapos maging tampok sa iba't ibang pelikula at travel shows na nagpakita ng kagandahan ng lugar. Ang Sabang Beach ang pangunahing atraksyon dito, kung saan makikita ang malalaking alon na perpekto para sa surfing. Maging ang mga baguhan ay maaaring matutong mag-surf dahil maraming instructor at surfing school sa lugar. Dahil dito, naging paboritong bakasyonan ito ng mga kabataan at adventure seekers. Bukod sa surfing, mayaman din ang Baler sa kasaysayan. Matatagpuan dito ang Baler Church at iba't ibang makasaysayang lugar na may kaugnayan sa panahon ng Espanyol. Dahil sa pagsasama ng adventure at kasaysayan, naging isa ang Baler sa mga pinakasikat na pasyalan sa Pilipinas. Number 6, Taal Volcano at Tagaytay. Isa sa mga pinakabinibisitang destinasyon malapit sa Metro Manila ang Tagaytay. Kilala ito sa malamig na klima, sariwang hangin at napakagandang tanawin ng Taal Lake at Taal Volcano. Dahil ilang oras lamang ang biyahe mula sa kabisera, milyon-milyong turista ang bumibisita rito bawat taon. Maraming pasyalan sa Tagaytay, tulad ng People's Park in the Sky, Picnic Grove at iba't ibang viewing decks kung saan matatanaw ang bulkan. Bukod dito, sikat din ang lungsod sa mga restaurant at coffee shop na may panoramic view ng lawa at kabundukan. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy itong dinarayo ay ang kakaibang tanawin ng Taal Volcano. Isa sa pinakamaliit ngunit pinakataniyag na aktibong bulkan sa mundo. Ang kombinasyon ng malamig na panahon at kahangahangang tanawin ang dahilan kung bakit nananatili itong paboritong destinasyon ng mga Pilipino. Number 5, Mayon Volcano. Ang Mayon Volcano ay itinuturing na isa sa pinakamagagandang bulkan sa buong mundo dahil sa halos perpekto nitong hugis cone. Ito ang pinakakilalang simbolo ng Bicol Region at isa sa mga pinaka-photograph na tanawin sa Pilipinas. Mula sa malayo pa lamang, agad nang mapapansin ang simetrikong hugis nito na tila iginuhit ng napaka-perpekto. Maraming turista ang bumibisita sa Albay upang makita ito ng personal at kumuha ng larawan sa iba't ibang viewing spots sa paligid ng lalawigan. Bukod sa pagiging magandang tanawin, nag-aalok din ang lugar ng iba't ibang adventure activities tulad ng ATV rides at nature tours. Ang pagsasama ng kagandahan at kasaysayan ng bulkan ang dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakasikat na pasyalan sa bansa. Number 4, Baguio City. Tinaguri ang summer capital of the Philippines. Ang Baguio City ay isa sa pinaka-popular na destinasyon ng mga Pilipino, lalo na tuwing tag-init. Dahil sa malamig nitong klima, marami ang nagtutungo rito upang makaiwas sa init ng mababang lugar. Kabilang sa mga pangunahing atraksyon dito ang Burnham Park, Mines View Park at Botanical Garden. Kilala rin ang lungsod sa mga sariwang gulay, strawberry at iba't ibang lokal na produkto na matatagpuan sa mga pamilihan nito. Bukod sa mga pasyalan, espesyal din ang kultura ng Baguio dahil sa impluwensya ng mga katutubong komunidad ng Cordillera. Ang kombinasyon ng malamig na panahon, magagandang tanawin at mayamang kultura ang dahilan kung bakit isa ito sa pinakapinupuntahang lungsod sa Pilipinas. Number 3, El Nido at Coron sa Palawan. Kapag pinag-uusapan ang pinakamagagandang isla sa mundo, halos palaging kasama ang El Nido at Coron sa Palawan. Kilala ang mga ito sa napakalinaw na tubig, puting buhangin at mga limestone cliffs na tila eksena sa isang pelikula.
Sa El Nido, matatagpuan ang mga sikat na lagoon, secret beaches at mga isla na napapalibutan ng napakalinaw na dagat. Samantala, sikat naman ang Coron dahil sa mga world-class diving sites at mga lumubog na barkong Hapones mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa pambihirang kagandahan ng mga lugar na ito, paulit-ulit silang napapasama sa listahan ng pinakamagagandang tourist destination sa buong mundo. Maraming dayuhan ang nagsasabi na ang Palawan ang isa sa pinakamagandang lugar na kanilang napuntahan sa buong buhay nila. Number 2, Banawe Rice Terraces, matatagpuan sa Ifugao. Mahigit 2,000 taon nang nakatayo ang Banawe Rice Terraces at itinuturing itong isa sa pinakamalalaking gawa ng tao gamit lamang ang simpleng kagamitan. Dahil dito, tinawag itong 8th Wonder of the World at naging isa sa pinakataniyag na simbolo ng Pilipinas. Ang mga hagdang-hagdang palayan ay itinayo ng mga ninuno ng mga Ifugao sa gilid ng kabundukan. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito sa pagsasaka, isang patunay ng kahusayan at talino ng sinaunang mga Pilipino. Kapag nakita mo ito ng personal, agad mong mauunawaan kung bakit kinikilala ito sa buong mundo. Ang lawak at ganda ng tanawin ay tunay na kahanga-hanga. Ito ay hindi lamang isang tourist attraction, kundi isang buhay na simbolo ng kultura at kasaysayan ng bansa. At narito na tayo sa tuktok ng ating listahan ka-wow-mazing. Number 1, Intramuros, Manila. Narito ang pinakasikat na makasaysayang pasyalan sa Pilipinas, ang Intramuros. Kilala bilang Walled City. Ito ang sentro ng kapangyarihan noong panahon ng kolonyang Espanyol at nagsilbing puso ng Maynila sa loob ng maraming siglo. Sa loob ng makakapal nitong pader ay matatagpuan ang ilan sa pinakamahalagang makasaysayang lugar sa bansa, tulad ng Fort Santiago, San Agustin Church, Plaza Roma, at iba't ibang lumang gusali na nagsisilbing saksi sa mahigit 400 taon ng kasaysayan ng Pilipinas. Maraming turista ang sumasakay sa kalesa o nagbabike upang mas ma-enjoy ang paglibot dito. Hindi lamang ito isang pasyalan, kundi isang buhay na museo ng kasaysayan ng bansa. Dito makikita kung paano nagsimula ang maraming mahalagang pangyayari sa Pilipinas dahil sa natatanging kombinasyon ng kultura, kasaysayan at turismo. Ang Intramuros ang ating number 1 sa listahan ng mga pinakasikat na pasyalan sa Luzon. Mga ka-wow-mazing, alin sa mga lugar na ito ang gusto mong puntahan o balikan? Nakarating ka na ba sa Intramuros, Banawe Rice Terraces o sa malaparaisong El Nido at Coron? I-comment mo ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At syempre, kung gusto mo pa ng mga wow-mazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.